Sus Mariose. Oh my gosh, lumulubog ako. Oh my golly gulay. Ah! Ano? Baka may iba pa! May iba pa siguro dyan! Anak eh. Ayan na po, meron po dyan. Wala po. Kailangan kong manalo. Ay, nahuli na sila. Ang dami naming nakuha! Ah, talaga, miss? Na Ilan? hangin. Hangin lang. Oh my God! Hindi ko kaya! Isang masaya, masarap, Super duper lambot. at challenging na gabi ang aming ihahain sa inyo sa Pinasarap. Ang ating destinasyon sa tinaguriang Rice Granary ng Pilipinas, Nueva Ecija. Titikman natin ang kanilang ipinagmamalaking putahe. Grabe, super lambot. Yung toyo din, nalalasahan ko siya. At saka meron siyang parang spice na hindi ko ma-pinpoint kung ano. Ito ang linupak na pak. Ngayong gabi, hindi lang tayo titikim, kailangan may challenge din. Presenting Pinasarap Kusina Battle Challenge Nueva Ecija Edition. Ang kumasa sa ating hamon, ang Miss Universe Philippines 2020 at kapuso artist na si Rabia Mateo. Sa simula, madali lang siya eh. Kaso lang, lang madali. pag tumatagal, nagiging malagkit. So, dumidikit. Mas mahirap bayuhin. Sino kaya ang mananalo at tatanghaling Kusina Battle Queen? Kilala ang lalawigan ng Nueva Ecija bilang Rice Granary ng Pilipinas. Ito ang top producer ng palay sa buong bansa. Noong 2022, umabot ng 1,781,964 metric tons ng palay ang inani sa Nueva Ecija. Sa lawak ng mga palayan dito, hindi lang daw palay ang kanilang nakukuha. May mga nahuhuli pa raw sila dito na dagang bukid. Yay! Kasama si Yaya Tasha ng sikat na primetime suspense drama na The Royal Blood. Chilizy lang? Ayaw mo pati ikaw, alagaan ko? Sasabak kami sa unang challenge for today's video. Alright! So, welcome to Talavera, Nueva Ecija. Andito kasama ko si Miss Universe, Rabia Mateo. Ikaw ba yung daga expert? Parang hindi naman ako takot sa daga. Tsaka dati Hindi parang... ka takot sa daga? Ako, miss, parang Takot nakikipaglaro ako sa mga daga. Naku, ikaw na ata yung mananalo dito. Ako takot ako sa daga. So, ito yung mga daga na nakukuha dito sa mga palayan ng Talavera, Nueva Ecija. Kasama ko dito si Kuya Boyong. Manghuhuli tayo ng daga. Ano gagawin natin sa daga pag nahuli na natin? Luluto po natin. Nahuli na po natin. Kakainin? Opo. First challenge, paramihan ng mahuhuling dagang bukid sa loob ng 20 minuto. Team Cara versus Team Rabia, simulan na! So, merong dalawang magsasaka na kasama si Rabia at meron din akong dalawang magsasaka na kasama. Susubukan naming manghuli ng pinakamaraming dagang. Oh my God! Hindi ko kaya! Let's do it! Woo! I'm ready. Good luck! Saan, kuya? Saan tayo? Ganap po muna tayo ng butas. Kailangan may butas. So, yung mga daga daw, nagtatago sila sa loob ng mga butas. Dito po, ayun po, may mga anak na po dito. Eh, nandyan na sila eh! Ay, teka! May mga baby! Uy, may mga baby, oh! Ayan, oh, may mga babies! Kuya, ba't tayo naghanap ng butas? Para po, dito po yung mga daga. Dito po sila nakatira. So, yung mga daga, nakatira sila sa ilalim ng butas ng mga palayan. Tapos, pag may nakita tayong butas, bubuhusan natin yun ng tubig para mapuwersa silang lumabas. Ay, sus Mariose. Oh my gosh, lumulubog ako. Oh my golly gulay. Oh my gosh. Ah! Parang malalim dito. Meron ba dito? Parang mabubokya kami ah. Abangan mamaya, sino kaya sa amin ni Rabia ang makakarami ng huli ng daga?
Hindi kumpleto ang ating food trip kung wala tayong panghimagas. Para sa ating dessert, ang ipinagmamalaki ng Nueva Ecija na nilupak. Nakilala namin si Tatay Obet na mahigit isang dekada nang gumagawa ng nilupak sa Talavera, Nueva Ecija. Ang mga nilagang kamoting kahoy ay dinudurog gamit ang pambayon na ito. Sige po, lagay po muna kayo ng mga 1/4 para... Ito po ay kamoting Okay na po kahoy. muna ma'am. At, Kamoting kahoy. kasi ganito po yan. At sa dahan-dahan lang muna para hindi siya... Para hindi siya tatalsik. Oo. Ganun po. Tapos pagka po ito ay naturog na, dadagdagan na naman natin uli. Yan. Ganun po. Sunod nang ilalagay ang niyog. Asukal at margarine. Siguro nagtataka kayo kung bakit nilupak ang tawag dito. Well, nilupak ang tawag sa kanya kasi ang ibig sabihin ng lupak ay dikdikin, bayuhin, i-pound. Yan. So ito, durugin. Parang may hugot yung Kaya nga, dulo Miss Cara. Kaya excited ako sa challenge na to, guys. Lahat ng mga sama ng loob ko, dito ko talaga, Miss, ilalabas. Talaga? Feeling ko ikaw ang pumatay eh. Pumatay. Pagkatapos ng 5 minutong paglulupak, tikman na natin yan. Ang sarap. Ang sarap. Ang lambot-lambot. Tapos lasang-lasa mo yung margarine. Margarine at yung niyog. May ano. Pero as usual, hindi kompleto ang tikiman kung walang challenge. Para naman sa second round ng aming kusina battle, sa loob ng 5 minuto, kailangan naming maglupak. At dapat maayos at masarap ang pagkakagawa nito. Simulan na ang paglulupak. Ang challenge sa amin ngayon ni Rabia ay gumawa ng nilupak in 5 minutes. 5 minutes! Ready ka na ba? Ready na! Pati niya ang muscle? Yes. 3, 2, 1, start! Alright. Kasalanan nila sa akin. Binabayo, dinudurog. Lahat ng galit mo sa mundo, ilabas mo na! Para hindi ka mahirapan. Ito rin, lalagyan na to. Parang, mas mahirap pa ito kasi mag-gym. Lahat kayo! Ng mga nagkasala sa akin! Sa probinsya, parang bonding ito ng mga tao doon. May maglilupak muna, tapos yung susunod, ibang bisig naman ang gagawa. Kaso lang ngayon, mag-isa lang ako eh. Ma'am, boss, lahat ng galit mo dyan. Lahat ng galit, ibuhos! Wala na yan. Time's up! Ang hirap! Yapochi! Sana nadurog ko siya. Parang feeling ko naman. Nalabas ko naman lahat. Hindi talaga madali magbayo, pero ang tanong, masasarapan kaya si Tatay Obet sa nilupak ala Cara o sa nilupak ala Rabia? And the moment of truth, Tatay Obet, husgahan na yan! Sa itsura po muna. Ito pong itsura na to, medyo hindi nyo po masyadong nadurog kung sino man po yung gumawa nito. Yung pag- Baka style po yun eh. Ay, ganun po ba? Yung, kasi po, pag-uusapan na yung quality, yung titingnan natin, yung mas pino ang gawa. Mas pino. O, sige. Konti lang man pagitan, 5% lang. Ano? 80 saka 80-85. Malapit na katotohanan tong isa. Malapit Mas sa pino katotohanan. po kasi, saka mas matamis yung naging ano niya. At ang nagwagi sa round na ito, Si Ma'am Cara po ang Kahit man lang dito sa Nilupak Challenge, nanalo ako sa Miss Universe. Thank you po! Ito daw. sakaling meron to.
Saan? Dito, okay. Ayan, lalagyan natin ng parang imbudo. Tapos, tapos hahanapin natin yung isang dulo ng butas. Tapos yun yung bubuhusan natin ng tubig. Tapos kapag nabuhusan natin yung tubig, lalabas dito sa imbudo yung daga. Okay, go. Kaso lang wala ata. Ilang minuto na ang lumipas, wala pa rin akong nahuhuli. Rabia, kumusta ka naman dyan? Takot ka ba sa daga? Doon kasi sa probinsya namin, maraming dagang bahay. So parang hindi na ako natakot sa kanila kasi nasanay na ako na kunyari, manonood kami ng TV, nandiyan lang sila sa gilid. Ano na kuya, nandiyan na, bahay? So yung daga, pumapasok po siya sa mga putik-putik. Meron po silang bahay. So isa-isang butas, usually marami ka na doon makikita. May mahuhuli ka po doon, mga dalawa, Dalawa. Ano meron? May nahuli na sila. Lumabas? So meron nga? Baka may iba pa! May iba pa siguro dyan! Ano nakiuha ninyo? Mga baby? Ay, mga anak. Teka tay, nandyan yung nanay! Tumakbo na. Tumakbo ang nanay. Counted kaya yan? Mga anak lang? Alam po yung nahuli natin. Tumakbo yan. Nakahandi. Eh baka yung tatay nandyan! Ay! May mga baby! Tulad po na to. Meron siyang anak. Ang hanapin na lang po natin ngayon is yung kanyang mami niya. Ang dami! Yes po. Ay, ang liliit! Ngayon po, tutuloy po natin yung paghuhukay hanggang sa makita natin yung nanay or yung daga na ating kakainin mamaya. Then hanap na lang po ulit tayo ng ibang butas. Parang hindi pa sila nagmumuklat. Siguro mga ilang araw pa lang sila. 2 days pa lang. 2 days pa lang to. Pagkatapos ng 20 minuto, malayo-layo na rin ang aming nalakad. Ang dami naming nakuha! Ah, talaga, miss? Na hangin. Hangin lang. Hangin lang. Ako nakapito ako, miss. Wow, 7 alin? Tada! 7 baby! Kami rin baby lang yung nakuha namin eh. Well, nahuli natin. Pero mas malalaking baby yung nakuha namin. Sa akin, hindi pa nagmumuklat. Ano ba sa atin? 1, 2, 3, 5 po. 5 lang yung sa amin na baby. Hindi naman kakainin ata yan. So, ang ending, wala kaming nakuha na mga daga. Ang nakuha lang ay mga baby daga. It's a tie para sa ating first challenge. Tapos yun yung bubuhusan natin ng tubig. Kaso po, wala pa. Kaso lang wala ata. Tabla ang laban sa round 1. Ito, ano ulit? Wala na naman. Parehas kaming nahirapan ni Rabia manghuli ng dagang bukid. O mga kapuso, bago kayo mandiri ha, alam nyo bang ang dagang bukid ay nakasanayan ng kainin sa mga probinsyang may malalawak na palayan? Malinis daw ito at lasa raw manok? Safe naman po siyang kainin. Cook it well. Kailangan matagal yung pagluluto para maalis lahat ng bacteria and viruses. Eh ano nga bang masarap na luto sa dagang bukid? So, hindi man kami nakahuli ng mga daga ni Rabia. Meron namang nahuli na kagabi pa, si Kuya Boyong. Tapos, yun yung kanyang, ito, nilinis na nila. Ilan ba tong daga na to? 1, 2, 3, 4, 5. 5. O Kuya Boyong, ano iluluto natin ngayon? Adobong daga po, saka po pinirito. Adobong daga tsaka piniritong daga. Apo. Kumain ka na ba ng daga? Hindi pa ako nakakain. First time mo? First time. Ako hindi ko first time. Nakakain na ako ng ganito. Pakukuluan muna ang karne ng dagang bukid sa tubig na may tanglad at dahon ng bayabas. So, pag nagluluto po ng daga, kahit ano po ang luto niya, kailangan nilalaga nilalaga muna. po talaga. Para hindi po- pwedeng diretsyo. Para po matanggal yung lansa niya. Matagal ka na kayo nagluluto ng daga? Matagal na po. Expert na talaga. Opo. Yan po ang mga ano namin dito, tradisyon namin. Pagka po mga anihan, gano'n, nanguhuli po kami. Pang pulutan po ang ano namin dito. Pagkatapos ng 20 minuto, huhugasan itong muli at hihiwain. Ayan, so yung nalaga natin ng mga daga, Ihiwain na po natin siya ng 3 parte po. 3 parte. Ito po, ayan, ganito. Parang manok lang ah.
So, ito yung pang-adobo, tapos yung Ito po dalawa, yung pamprito paano yung po. pamprito? Ito po. Ay, ipiprito na siyang ganyan? Opo, kukunin lang po natin dito sa gitna niya. Igigisa muna ang luya, tanglad, bawang at sibuyas. Saka ilalagay ang nilagang karne ng dagang bukid. Yan. Kung natin masangkot siya. Bango na nga, kuya. Amoy na amoy yung luya at yung tanglad. Oo. Sunod na ilalagay ang toyo, suka, laurel, paminta at sili. So, hihinaan lang natin yung apoy, tapos hihintayin natin siyang magmantika at saka magtuyo. Pagkatapos ng ilang minuto, luto na ang ating adobong dagang bukid. Pag tinignan mo yung adobo, di mo naman iisiping daga to eh. So, tuyong-tuyo yung adobo, wala siyang sauce. Dagang ano. Lasa nga siyang manok. Nasa bang manok? Yeah. Tinubo ko na talaga. Huwag mo na lang isiping daga yung kinakain mo. Pero hindi siya malansa. Para siyang lasang chicken, no? Na mabuto. Oo, na maraming tinik. Ito, hita yata to eh. Okay. Prito naman tayo. Napaparami ako ng kanin. Siyempre, nakakapanibago lang sa simula, di ba? Kasi sabi mong daga pala siya. Pero okay yung pagkakatimpla ni Kuya. Pagkatapos natin magluto ng adobong daga, ngayon naman, pritong daga. Alright. Ano po isasahog natin dun sa ano? Nilaga lang po siya Ang kanina. panlasa? Asin po. Asin lang? Opo. Walang mga ano, cornstarch, Wala po. ganyan, Hindi na po. harina, itlog, wala, parang na po. ano. Pero may gravy naman daw, mami. Sa pagpiprito ng dagang bukid, kailangan muna itong timplahan ng asin. At saka ipiprito sa mainit na mantika. Ilang minuto po siya piniprito? Pagka po ano na siya, yung mapula na siya, ganun, pwede na po siyang bibiling. Mga 10 minutes. Opo, ganun. May iba siyang aroma. Pagkatapos ng ilang minuto, Eto na, luto na at ready ng tikman ang crispy fried daga. Tigisa daw tayo dito. Yes. Excited ako matikman yung parang liver niya. Parang liver siya ng manok. pero ang tanong, ang fried dagang bukid, pareho rin ba naming magugustuhan? Ito, hindi mo na talaga mapagkakailang daga. Gusto ko ma-try yung liver. So, don't miss. Yeah. Titikman ko muna ng walang... Ito medyo nalalasahan ko ng may kakaiba. Meron nga. Meron. Konti lang. Ito may nalalasahan na akong... Parang hindi tumanok ah. Yung liver kasi ng manok, parang siyang mas pinatapang. Meron siyang aftertaste. Pero hindi naman siya... Yun, tama. May aftertaste siya. So, lagyan natin ng suka. Ano na mas gusto mo? Adobo. Adobo. Pareho tayo. Tsaka yung bawang, binabalance niya lahat eh. Correct. Ito puro talaga yung lasa niya. Marami tayong bersyon ng longganisa sa Pilipinas. Siyempre, hindi pa huhuli ang Nueva Ecija. Wala na raw sasarap pa sa kanilang batotay longganisa.
Hindi pwedeng pupunta ka ng Nueva Ecija tapos wala kang pasalubong na batotay. Yung longganisa mismo ng mga taga Nueva Ecija. Kasama namin dito si Kuya Leo. Magluluto kami or gagawa tayo ng batotay. Karaniwan, ang longganisa gawa siya sa pork. Pero itong batotay, special siya kasi may halo siyang beef. Oo, di ba? Pero hindi pwedeng pure beef lang kasi kailangan mo rin ng fat para hindi siya mag-dry up. So, meron din tayong good amount of fat na isasama dito. Igigiling muna ang karne ng baboy at baka. Pagkatapos, timplahan ito ng asukal, bawang, asin, paminta, at pinaghalong oyster sauce at toyo. Ang sarap niyang lamutakin. Kapag nahalo ng mabuti ang karne, ilalagay na ito sa isaw ng baboy. Sa tulong ng equipment na ito, hindi na mano-mano ang paglalagay ng karne sa balat ng isaw. Ilalagay dito, ipapasok dito. Yan. Tapos hawakan ng ganyan. Or tuloy-tuloy. Tutulak po natin siya. Itutulak. Baka mapigtas. Kailangan po, lagyan na muna natin ito. Sige. Ay, Diyos ko! Ay, Diyos ko! Lumabas! Tanggalin na po natin. Ano ba ito? Naubos yung ano. Payat tuloy. Okay na po, pwede po natin putulin ito. Pagkatapos maibalot, itatali na natin ang batotay. At ang final round challenge namin, paramihan ng maitatali at magagawang batotay sa loob ng 3 minuto. Siyempre, itinuro muna sa amin ni Kuya Leo kung paano nga ba ang tamang pagtatali rito. Iikot nyo lang po sa pututukotin yung nasa dulo. Ay, nalito na ako. Ito po. Ayan po. Hahawakan nyo po yung dulo. Oh. Then, iikot nyo po yung dalawang daliri. Iikot nyo po. Intindihan mo? Hindi. Kanya-kanyang diskarte na sa pagbuhol. Good luck sa atin, Rabia! Timer starts now! Hindi ko alam kung tama yung pagkakabuhol ko eh. Teka, ba't ikaw may buhol ka na? Yung ginawa niyang symbol. Naya lang ako. Ang hirap niya. Pressure ako. Bobo-bobo ko sa pagtatali. Girl Scout pa naman ako dati. Ay, ang kapa, ang taba. Yan. Ganyan. Focus. Ay, teka, Quality. wait. Ititirentas ko na lang kaya, charot. 7. Oh my God! 5. Teka lang! Oh, go. Sa loob ng 3 minuto, 2 batotay ang nagawa ni Rabia. 3 naman ang aking nagawa. Hindi na rin namin pinalagpas pa na tikman ng mga batotay na aming nagawa. Pinakulaan muna ito sa kaunting tubig. So, niluluto na natin ngayon yung batotay na tinali namin ni Rabia. At sa mga oras na ito, parang pumutok na yung... Nag-give up na sila. Nag-give up na yung isang batotay dito. Sir Brandon, bakit mo kailangang ilaga siya? Ba't hindi pwedeng idiretso prito? Para mas maluto po yung loob niya. Kasi kapag pinrito lang, Pagka po kasi pinirito na siya, kahit po nakalawhit tayo, Oo. dahil nga po meron pong matamis yung ating batutay, oo, mauna pong masunog yung... yung balat. Yes po, yung parang balat ano po. niya. Kaysa po dun sa loob. Kapag natuyo na ang tubig, pwede na itong lagyan ng mantika at iprito. Ayan! O, tingnan mo. We're done. Lumabas na talaga yung sugar, Yes, po. ano? So, ito, okay na to. Yes po, okay na po yun. Pagkatapos ng ilang minuto, luto na ang ating batotay. Okay, tikman na natin. Yung kulay niya sa loob, ano? Kasi beef siya eh. Kaya, iba yung kulay. Kaya ko pa din yung lasa. Ganda yung tamis. Matamis siya, miss. Because of the asukal kanina. Oo. Madami-dami nilagay natin eh. Oo nga eh.
Sarap ng garlic din. In-expect ko super tamis siya, pero yung labas niya matamis, pero yung loob, garlicky. Tsaka talagang very meaty, Buong-buo. buo. Pagkatapos ng 3 challenges, Lumabas! Yes. Mabilis po si Ma'am Cara. Si Ma'am Cara po ang... ang nanalo sa ating Kusina Battle Nueva Ecija Edition, Kahit man lang sa kusina battle, natalo ko man lang si Rabia Mateo. Count. Thank you. Ang bigat nito Turuan mo nga ako mag-wave. Parang nagpupunas lang ng Parang nagpupunas lang. Sa salamin. walang sarap kung walang hirap. Sa ating adventure dito sa Nueva Ecija, Lahat kayo! Yung mga nagkasala sa akin! napatunayan nating ang masarap na pagkain pinaglalaanan ng oras at dedikasyon sa paggawa. Ang sakit niya sa likod. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap.